kasi napakasakit sa amin, no? In behalf of Atamanobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Bakit kailangan mangutang ng tingog o ng mga party list kasabwat ang PhilHealth sa DBP? Para lamang ma-develop at masustain ang ating healthcare, bakit hindi nila utilize ang Department of Health na sila ang magdesisyon kung kailangan nilang umutang at kung kailan kailangan nilang ang tulong ng DBP? Ano yan? Anong nangyayari sa ating bayan? PhilHealth, pinabayaan mong kunin yung 89 billion na nakuha na yata, 60 billion na. Ngayon nanguutang kayo sa DBP? Anong mga katarantaduan yan? Reaction TVP, nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Senator Bato de la Rosa pumalag. Pumalag po si Senator Bato de la Rosa. Hindi siya pumirma doon sa tinatawag nilang 2025 National Budget Bicameral whatever conference committee. Malupit po, batong-bato yan ha. Batong-bato, hindi yung batong binabanatan. Yan, bato talaga yan. At ito naman po, si Franz Castro ha. Pumalag din, mantakin mo. Pinalagan siya ng mga tinatawag nating mga katutubo ba yun? Hindi katutubo, sila yung mga IP o indigenous sa basta IP yun. Binalikan po siya, sabi yung harassment daw, sabi ni Castro sa kanya. Harassment daw ang ginagawa ng mga IP kay Castro. Hoy Castro, di ba convicted ka na child abuse? Yan po mga pag-uusapan natin ngayon. Mantakin mo, Jaime Marcos, pumalag ka ng pumalag patungkol sa 39 billion na hinihingi ng pinsan mo. Ngayon pala, pipirma ka rin. Ano lang yun? Publicity lang yun. Kaya mahirap na pong pagkatiwalaan ng mga Marcoses. Sila po ang tinatawag nating master in budol. Alright, pero bago yan, huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Tinatawag po ang ating mission na Mission Impossible. Dahil magpo-4 months pa lang tayo, umabot na tayo ng 400,000 strong subscribers. Mantakin po ninyo yun ha. Pero ang target po natin ha, yan po ang ating silver play button. Lahat po ng mga nag-subscribe para makamit po natin ang silver play button. Nakikita po ninyo ang ating resibo. Reaction TVPH. Thank you President Mayor Duterte. Mapapasakamay po ng Pangulong Duterte yan. Dadalhin po natin sa Davao yan ng personal. Ngunit meron po tayong ibang target. Bago po mag-May ng 2025, bago mag-eleksyon, ang target po natin ay makuha natin yung gold plate button. Dadalhin po natin yung dalawang yan, yung silver at gold plate button. Doon sa Davao ha, personal ko pong ibibigay yan sa Pangulong Duterte. Kung mapagbibigyan po tayo. Iba, ganun lang yan. Kailangan magbigay ng pasasalamat sa isang malupitan, the best na presidente sa buong kasaysayan ng universe. Anyway, wag na po natin patagalin. Tumatagal lang ang ating istorya. Ayan. Umpisahan natin sa pagpalag. Sa pagpalag, sa pagsuwag. Pagpalag at pagsuwag ni Bato de la Rosa. Ayan po. Kaya nga hindi muna ako pumirma dahil hindi ko pa nakita. Hindi ko pa nakita. Titingnan ko pa lahat. Hintayin ko yung buong kopya. So, hindi raw siya pumirma. Dahil yung tinatawag nilang 2025 national budget, hindi pa niya nakita. Ayan, o di ba? Yan ang may prinsipyo. O kaya dali natin sa Senado ulit yan. Hindi ko po alam kung si Senator Bongo tsaka si Senator Robin Padilla. Pero dalawa po ang siguradong hindi pumirma. Si Ontiveros tsaka si De La Rosa. Malupitan po yang si Jaime Marcos ha. Mandagin ninyo si Jaime Marcos, ngawa ng ngawa ha. Tutol ng tutol sa akap, bandang huli, pipirma din pala.
Kaya yung mga Marcoses, mahirap na pong pagkatiwalaan yan. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Oh, di ba? Isa pa yang si Marcos Jr., ano sinasabi niya? Ayaw niya daw ng impeachment laban kay Madam Inday Sara Duterte. Anong nangyayari? Tuloy ang impeachment, o di ba? Sinasabi ng presidente, iba naman yung ginagawa ng kanyang mga lipores. Mantakin ninyo, magkaiwalay daw, separate power yan. Yung president tsaka Congress. Pero pag ayaw ng president, yung House Speaker, mapapalitan yan. Kaya tigilan na natin ang mga kalokohan namin, Marcos, ha? Kung ayaw mo talaga, dapat hindi ka pumirma. Pero bumigay ka rin bumigay ka, mahinang nilalang ka ba? O, di ba? Tapos nangangarap si Jaime Marcos kayo, makarating muli sa Senado sa susunod, o, di ba? Yan po ay ating pagdidesisyonan, di ba? Pero napagdesisyonan na ng mga DDS yan. O, lahat ng DDS dyan mag-comment, si Jaime Marcos ba, babalik pa natin sa Senado o hindi na? Anong lang po yan? Ito pa. Mantakin po ninyo yung Tingog Party List. Yung Tingog Party List ay pinangungunahan po yan ng walang iba kundi yung butihing asawa po ni Tambaluslos. Mantakin po ninyo yung Tingog Party List, sumali na rin sa healthcare. Libre na daw siyang umutang sa DBM ba yun? Mantakin ninyo pinagdidiskitan talaga ng mga ng administrasyong ito, lalong-lalo na yung mag-asawang si Tambaluslos, yung pera ng PhilHealth ba, tsaka yung ewan ko, utang dito, utang doon. Basta ang Tingog Party List nakialam na po. Nagpapatayo daw siya ng mga maraming hospital ba yun o mga medical center. Anyway, mga kareaksyon, ito pa ang isa pang banat. Malupitang banat ni Senator Bato de la Rosa. Ayan po dito po magkakaalaman talagang si Bato de la Rosa pumapalag. Ibig ko sabihin pumapalag, patay kung patay. Walang inuurungan, walang pinoprotektahan, pawang pagpalag lamang. Huwag mahihiyang magtanong. Yan po ang sabi ng ina ng ating butihing Senador Grace Po sa isang komersyal para sa brand ng gamot. Kaya naman, Ginoong Pangulo, tumatayo po ako ngayong araw na ito para magtanong ukol sa personal and collective privilege. Noong nakaraang Biyernes po kasi, nagkaroon ng pirmahan ng isang kasunduan ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, Development Bank of the Philippines, DBP, at Tingog Party List. Panoorin po natin ang naging news report sa ating state-sponsored news channel, PTV Philippines. Asahan ang mas marami pang health facilities sa rural areas. Diyan ay ito pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Development Bank of the Philippines at Tingog Party List na bumuo sa Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Sa ilalim ng programa, pwedeng mangutang sa DBP ang mga LGU para sa pagpapatayo o modernisasyon ng healthcare facility. Magbibigay naman ang PhilHealth ng operational support sa ilalim niya ng National Health Insurance Program. Tutulong naman ang Tingog Party List para hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na paunlarin ang kanilang public healthcare services. Inaasahang makatutulong ang programang ito sa pagsulong ng Universal Healthcare Act. Ano po yan? Pag-utang na naman. DBM ba yun? DBM. Development Banking of the Philippines o DBP. Tapos meron daw authorization o pagpapalakas ng PhilHealth partnership. Pera na naman ang usapan, mga kareaksyon. At pinangungunahan po yan ng Tingog Party List na pinangungunahan po ng buting may bahay ni Tambaluslos. Ito po, papalagan na nito ni Senator Bato de la Rosa. Palagay ko si Bato de la Rosa, iboboto natin yan Marcoleta, de la Rosa, Bongo, yun na yun. Lahat po ng PDP laban, wag po natin lalagyan ng halo. Alam nyo yung mga nakapicture, dun sa PDP laban, wag po nating lalagyan ng halo yung mga yun. Pag wala daw ng senador, wag nating ilalagay. Wala akong pakialam sinong senador yan na kandidato. Basta't wala doon, wag nating ilagay.
Alright, alright. Maalagang Republika, Rural Financing Health Development Program. Yan daw po ang tawag nila sa proyekto na kanilang gustong i-implementa sa bisa na kanilang naging kasunduan. Mas maraming health facilities sa rural areas. Realization ng Universal Healthcare Act at reduction ng mortality at morbidity rates sa pamamagitan ng pagtatayo ng primary healthcare facilities ang kanilang layunin. According to Tingog, the MUA design which outlines their program is intended to address the gaps in healthcare infrastructure in rural areas. Sabi daw may gap po, may gap. Merong problema, merong kakulangan sa rural infrastructure sa healthcare system natin. Yung mga rural, yung mga nasa liblib na kabundukan o lugar ng Pilipinas, basta liblib. Kulang daw ang healthcare infrastructure. O kung hindi ba naman kayo mga animal, yung 89 billion na kinuha ninyo, na binalik ninyo doon sa National Treasury ba yun? O ba't hindi nyo ginamit pang pa-develop sa mga rural? Ito namang PhilHealth na to ngayon, nangingialam din ng PhilHealth. Kasama dyan, DBP, PhilHealth, saka Tingog. Sila daw na pwedeng umutang yung mga party list para mapag-develop yung kanilang mga constituents or yung lugar na kung saan gusto nilang i-develop. O ngayon, ba't uutang ka sa DBP? Ba't kailangan mong umutang? Di ba mayroong surplus na 89 billion? Anong nangyayari sa ating bayan? May pera tapos kukunin tapos uutang. Ano ba yan? Diba? Pwede ba tayo magtanong? Huwag mo magtanong. They further claim that it facilitates the construction, expansion, and upgrading of hospitals and clinics, as well as acquisition of much-needed medical equipment. Ayon sa kumakalat na unsigned copy of the MUA, the obligations of Tingog Party List are the following: shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program. Number 2, shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Number 3, shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through its medical assistance program. Ang tanong ko po ngayon, alin po ba sa ating mga ahensya ng gobyerno ang in charge sa healthcare infrastructure? Anong ahensya po ang nakakapagbigay ng technical assistance patungkol sa mga usaping pangkalusugan? Anong ahensya po ng gobyerno ang nangangasiwa ng ating mga local government units? Ang PhilHealth ba? Ang DBP ba? O ang Tingog Party List? Sa taon-taon nating binabalangkas ang national budget, ang Department of Health lamang ang nakikitaan ko ng programa patungkol sa mga health infrastructure. Yun! Walang kinalaman ng DBP dyan, PhilHealth, tsaka yung Tingog Party List. Ang in charge po dyan yung DOH. Ito bang Tingog na to, di ba, asawa yan ni Tambaluslos? Anong papel niyan? Ano ba yung Tingog Party List? Ano yung DOH? Bakit kailangang mangutang sa develop... Sinasabutayan na naman po tayo. Bakit kailangan mangutang ng Tingog o ng mga party list kasabwat ang PhilHealth sa DBP? Para lamang ma-develop at ma-sustain ang ating healthcare. Bakit hindi nila utilize ang Department of Health na sila ang magdesisyon kung kailangan nilang umutang at kung kailan kailangan nilang ang tulong ng DBP? Ano yan? Ano nangyayari sa ating bayan? PhilHealth, binabayaan mong kunin yung 89 billion na nakuha na yata, 60 billion na. Ngayon nanguutang kayo sa DBP? Anong mga katarantaduan yan?
under the 2025 National Expenditure Program of the Department of Health, the DOH has a program called Health Facilities Enhancement Program, or HFEP. Funds for its HFEP shall be used for the construction, upgrading, or expansion of government healthcare facilities, among others, with priorities in the universal healthcare sites, geographically isolated and disadvantaged areas, including the upgrading of facilities for COVID-19 response and equipping and construction of ongoing projects. In the implementation of the infrastructure projects under the HFEP, the DOH may enter into a MOA with the appropriate government agency or local government unit that has the capability to implement the project. In addition, the DOH has the mandate to provide technical assistance, consultation, and advisory services to stakeholders regarding health facilities regulation. More to the point, it is the DOH which issues the so-called certificate of need whenever a government or private entity desires to establish a new hospital. Yung asawa daw po niya ni Tambaluslos, siya rin po yata yung sa finance secretary ba yun? Hindi ko alam, yung si finance secretary si Recto. Pero sa Congress, meron din siyang meron siyang posisyon diyan. Pera din ang hinahawakan yata. Tuloy po natin ha. Kaya naman, nakapagtataka para sa akin, bakit kaya hindi naisama ang DOH sa isang programa na sa ating pagtingin ay bahagi o naugnay sa mandato nito? Modesty aside po, isa po akong doktor. Ngunit Doctor of Philosophy po or PhD, hindi po Doctor of Medicine or MD. Hindi po ako isang health expert. Pero mukhang hindi naman po ata kailangan ng isang doctorate degree o kahit college degree para masabi na mas angkop na mga health expert o ang DOH ang mamamahala o kaya naman ay kasama sa mga programang may kaugnayan sa kalusugan. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto ko rin pong malinawan. Sa isang banda, nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units. Mas may kapasidad ba ang Tingog Party List kaysa DOH at DILG para mag-assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program intended to rehabilitate, expand, or construct LGU hospitals? O kaya naman ay makapag-provide ng complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Sa huli, Ginoong Pangulo, ang tanong ng lahat sa kasunduan na pinirmahan ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Legal ba ito? Ethical ba ito? Hinaluan at hahaluan ba ng politika ang mga programang pangkalusugan? Masasabi ba natin na ito'y purong ethical at legal at walang halong agendang politikal? Mayroon po bang nalalabag na batas kagaya ng mga paratang ng ibang mga nakapansin sa timing ng programang ito? Hindi po tayo kailanman tutol sa pagpapalaganap ng mga proyektong makapagpapabuti ng sitwasyon ng kalusugan ng ating mga kababayan. Pero sana naman ay naayon sa batas ang papapatupad nito. Kung hindi natin pupurahin ang mga ganitong gawain na may akusasyon ng irregularidad, para saan pa ang pagiging mga mambabatas natin?
Noong nakaraang budget deliberation lamang po natin ng 2025 budget, nabigyan pansin naman po ang kahalagahan ng pamumuhunan sa kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga kasamahan din tayo na nagtanong na kung epektibo ang ating mga batas na may kaugnayan sa kalusugan, bakit marami pa rin ang pumipila sa Senado para humingi ng medical assistance? Nakakalungkot po na tila inaasa sa politika ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Samantalang ito ay isang batayang karapatan na hindi na dapat ipinaglilimos kanino man. Kung magsasagawa po ng pagdinig ang ating Senate Committee on Health and Demography patungkol sa MUA ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List, asahan po ninyo, hindi po ako mahihiyang magtanong. Maraming salamat po. Ang Tingog Party List po, yan po ang party list ng asawa ni, mga Romualdez po ang may hawak niyan. Ngayon, nakakapagtaka nga naman, bakit ang Tingog ang nangingialam at may sabwatan pa sila ng PhilHealth? Ano po ang nangyayari sa ating bayan? Pera na naman ang usapan dyan, uutang na naman sa DBP eh. Dahil ba mag-e-eleksyon yung Tingog para magkaroon ng sound? Umingay yung Tingog Party List, ganoon. Ano pong saysay ng DOH? Bakit kinakailangan ang isang party list ang siyang manguna at mangutang kasama ng PhilHealth? At anong papel ng PhilHealth dyan? Ang papel ng PhilHealth, bibigyan namin kayo ng pera, maghuhulog tayo ng pera dyan, ponduan natin yan, tapos pag nagkasakit ka, magkakaroon ka ng tinatawag na tulong dahil nagpondo ka dyan. At yung pinondo natin dyan na 89 billion na naipon natin dyan, kinuha lang. Anyway, mag-comment po kayo sa comment section kung tama po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. O, di ba? O, ito pa po ha. Pakinggan natin to. Ito isang malupit din si Franz Castro. O, Franz Castro, ano nangyari? Ay, ayun mo. Ako po si Attorney Israelito Torion. Ha? Kasi dito, ang nangyayari po dito, mga ka-reaction ha. Ang mga nangyayari ngayon dito. Ako po si Attorney Israelito Torion. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingot. Sandali lang po. Huwag po kayong mamalagwa. O. Ayun. O, yan. Ang nangyari po kay Franz Castro, ayan na, Franz Castro, kinakarma ka na ngayon. Hindi natutulog ang mga kalaban, Franz Castro. Alam mo naman, yung kampon ni Kibuloy, yan ang mga kalaban mo. Kalaban ng mga NPA. Ito, lawyer ni Kibuloy yan, di ba? Si Kibuloy po, hindi po nakakakilala sa kanya. Siya po yung pastor ng KOJC, Ano nangyari? Attorney Torion. Ako po si Attorney Israelito Torion. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod, no? Mga Atamanobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyat Dausay, no? They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. They are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman
Franz Castro. So, nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamonobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin, no, sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit, no? Kasi yung ginawa niya sa amin parang hindi inirespeto yung rights of the IP, no? In terms sa aming rights kasi hindi niya inirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan na sa lahat, no? So ipangalawa, parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo, no? Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso. So pangatlo yung discrimination, walang respeto or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala nirerespeto yung law namin. So, yun nga, pinag-deklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamonobo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona non grata si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin, no, in behalf of Atamonobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Bakit nga? Anong nangyari sa ating bayan? Isang convicted child abuse. Ayan, nakaupo pa rin at siya po ang cite in contempt katulad po ni Attorney Zulaika Lopez. Ang nag-cite in contempt po isang convicted criminal. Criminal po yan si Franz Castro, convicted, oh. Bakit siya po ang sa-cite in contempt sa isang lawyer? Ano nangyayari sa ating bayan? Ayan po sagot ni Franz Castro. Tinawag na harassment ang ethics complaint laban sa kanya sa kamera, oh. Mantagin mo yan, meron pa siyang muka na magtawag na harassment. Anong ginawa mo sa mga kabataan? Anong ginawa mo sa mga kabataan? Bakit tinangay mo sila at saan mo sila pinagdadala? Wala na ba kayong ma-recruit na mga pwedeng maging rebelde? Mga kabataan ang inyong tinatangay? Anong nangyayari sa ating bayan? Tama naman po yung mga si Dato. Di ba yung mga indigenous people natin? Sila po ay inaabuso. Dahil tingin ng iba, yung mga tao na yung mga manobo, yung mga ating mga katutubo, akala nila
mas nakakaangat sila sa pagiging Pilipino nila. Dahil sila ay mga katutubo. Dahil sila ay iba yung kanilang pananamit. Iba yung itsura nila, ganon. Meron na bang karapatang mga abuso ang mga rebelde? Diba? Kaya marami na pong lugar sa Pilipinas, hindi na po welcome ang mga teroristang NPA. Yung mismong komunidad ang gumugurgur sa kanila pag naamoy nila. Oh. Diba? Paano sila bababa ngayon, mga manghingi ng pagkain sa mga maralitang Pilipino? O hindi naman pwedeng pumasok sila sa mga matataas ang bakod. Pumapasok sila doon sa mga mahirap, mga dukha. Oh. Diba? Ngayon, ang problema dito, Franz Castro, sagutin mo to. Sumagot na pala, ayan, ethics complaint laban sa kanya, sa kamera. Harassment. Tatanggapin ba ng mamamayang Pilipino yan? Natatawagin mo yung mga tao na nangaharas sa'yo? Di po ba mga kareaksyon? Tatanggapin ba natin na ang mga taong yon ay nangaharas kay Franz Castro? Harassment ba yung ginawa nila? Hindi harassment yun. Karapatan nila yun. At sasabihin ang kanilang inahing na bagay naririgyan ka pa at sumasahod sa kaban ng bayan, isa kang child abuse. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating reaction video. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil ito pong ating channel ay malupitan po. Yan po ay talagang tunay at wagas ang pagsuporta natin sa ikaunlad ng bayan, sa ikaunlad ng ating lipunan, sa pagpoprotekta sa ating mga kabataan, sa pagpoprotekta sa ating bayan. At yan po ang pinapangarap natin ay patuloy tayong pangunahan ng mga Duterte. Reaction TVPH, thank you President Mayor Duterte, nag-iisang channel sa balat ng daigdig na ipinasulat ang pangalan ni President Duterte sa kanyang YouTube play button. Diba? Isang hamon sa mga YouTuber yan. Hindi po, wala po akong paalam sa kanila kung anong pasulat nila sa kanilang YouTube play button. Basta't ako, pinasulat ko sa aking YouTube play button ang pangalan ni Mayor Duterte dahil sa kanyang ginawang kahindik-hindik, kagilagilalas na pagprotekta sa bayan. Alright. God bless you all. Shukran. Duterte. 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 God bless you all. Shukran.